Ito ang malaking pasabog ngayon, mga sangkay. Vice President Sara Duterte, kakalabanin niya ang kanyang sariling pamilya. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito, pag-usapan po natin, mga sangkay, itong malaking pasabog, no? Ni Vice President Sara Duterte. Na abay, tila baga kakalabanin niya dito yung kanyang sariling pamilya. Pag-usapan po natin yan. But anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan guys, tayo po ay 1.5 million subscribers na, road to 2 million subscribers. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon nga mga sangkay, ito pag-usapan po natin. Itong patungkol po kay VP Sara. Mayroon po kasi siyang pasabog dito. Ito yung interview, mga sangkay, sa kanya. Ayon po dito, susuportahan daw po niya ang anti-dynasty law. Pero mga sangkay, ang matindi dito, 6 na miyembro sa kanilang pamilya panalo doon sa Mindanao. Na ang ibig sabihin, ang kanya po mismong sariling pamilya ang isa sa may napakalawak na dinastiya pagdating sa politika. Pero pakinggan po natin, mga sangkay, ang ating Vice Presidente. Yes, ma'am. Precisely. That's why ako yung may pinaka malaki at solid ang credibility to speak about political dynasties because I come from a political dynasty. Okay, siya daw po ang may pinaka-boses na magsalita pagdating po sa political dynasty kasi galing daw po siya sa pamilya na may malaking impluensya pagdating po sa political dynasty. So, wala nang mas matindi pang expert sa political dynasty. Ako yun. Okay, siya daw po ang pinaka-eksperto pagdating po sa political dynasty. Ano sa tingin nyo, mga sangkay? Tama ba ang kanyang sinasabi? So are you saying that are you campaigning against yourself? Because how do you justify? No, I am campaigning about us selecting people automatically based on their family affiliation. We should ask the person first, okay, Duterte ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Okay, Marcos ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Hindi automatic yon na parang pag-anak, asawa, kapatid, pamangkin, automatic na. Absent a law, that is the most that we can do as voters. Question the capacity and the competence. Okay. Ayon po dito, mga sangkay, sa kanyang sinabi. Ako yung may pinakamalaki at solid ang credibility to speak about political dynasty. Because I come from a political dynasty. So wala nang mas matindi pang expert sa political dynasty, ako yon. Susuportahan ko ba ang batas na anti-political dynasty? Yes. Kung bibigyan nila ako ng pagkakataon, ako yung susulat, ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Actually guys, hindi lang naman po Duterte family ang may political dynasty dito sa Pilipinas. Marami po. Sobrang dami. Pero mga sangkay, makikita po natin dito sa kanyang statement na hindi po siya ganong ka-eksperto pagdating po sa kung ano po ang gagawin niya pagdating sa political dynasty. Alam niyo ba, ito yung kanyang pamilya, mga sangkay. Ito yung mga nanalo. Ewan ko kung tama na 6 or 5. Kasi nakalagay dito, ito, Mayor Rodrigo Roa Duterte, panalo. Congressman Paulo Pulong Duterte, Vice Mayor Baste, Congressman Oman Duterte at Councilor Rigo Duterte. Ito yan, mga sangkay. Vice Mayor si Baste. Si Paulo naman, congressman.
Ito naman si Rodrigo Duterte II, Councilor ng Davao City. At ito naman si Omar Duterte, Congressman ng Davao City 2nd District. So sila po yung isa sa mga, halimbawa, mga sangkay pagdating po sa political dynasty. So papaano yun? Lalabanan ni VP Sara ang kanyang pamilya. Well, pakinggan po natin kung ano ang kanyang opinion tungkol dyan. Of the candidate. Ang next question mo is, suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Ayan na. Yes. Yes. Sabi po niya, yes. Ibig sabihin, gigibain niya yung kanyang pamilya kasi mismo yung kanyang pamilya dito mga sangkay involved. But though, guys, hindi lamang po sila. Kahit po yung mga Marcos, di ba? Pagdating sa political dynasty, isa po yan mga sangkay. Marcos, Aquino, ano pa ba? Marami po dyan mga sangkay. Marami po, nagpapalitan lang. Lalong-lalo na po sa mga probinsya, di ba? Napakarami po dyan mga sangkay. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat. Ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Pinakamagaling. Pero, ewan ko lang Kayo, ano sa tingin nyo, guys? Ilang gamit ang bibigay mo for political dynasty? How many members? Hindi ko pa sinusulat. Pero pag bigyan ninyo ako ng chance na sumulat, ako susulat ka. Ang inupin niya sa... Ito si Ronald Cardema, hindi man lang nag-consult sa akin. Okay. Ngayon, guys, medyo malabo po yung, lalo-lalo na po yung tanong. Ilan ba sa miyembro ng pamilya lang ang dapat? Diba? Sabi po niya, hindi ko pa maano yan, hindi ko pa isinusulat, ganyan-ganyan. Pero alam nyo guys, ang pinakasagot talaga dito, parliamentary system. Kasi, eto masasabi po natin dyan, marami naman po talagang, kahit po ibang bansa, mayroon pong tinatawag na political dynasty. Pero, tandaan po natin, may good and bad. May mga dynasty pagdating sa politika na nakasasama na po sa isang lugar. Yung tipong paulit-ulit silang na-elect pero walang ginagawa. Ibig sabihin, nasa side sila ng bad dynasty or political dynasty. Pero may mga good quality leaders na kaya po sila iniluluklok kasi napakagagaling nila. 'Di ba? So yun, wala pong problema doon mga sangkay. Pero, ayun na nga po, gusto po nilang magiba yung political dynasty which is hindi po yan ang solution. What is the solution? Ang solution po dyan mga sangkay, ayusin ang political system. At anong gagawin natin? Then, ang pinaka-best solution talaga dyan, na lagi po namin sinasabi, parliamentary system. Pumunta po tayo sa tinatawag na federal parliamentary system. Pero focus muna tayo sa parliamentary system. Ano bang mayroon sa parliamentary system? Kasi tayo ngayon, mga sangkay, presidential system po tayo eh. Mayroon tayong presidente, tapos yung sa constitution naman po natin, lahat pwedeng tumakbo, mga sangkay, kahit pamilya pwedeng tumakbo. At may ano nga lang, may hangganan. Halimbawa na lamang po, pag mayor ka, 3 beses kang term, pinakalas, pag pangatlo ka ng termino, kailangan mo nang itigil yan. At ang ginagawa po nila dyan, mga sangkay, nagpapalit ng kapamilya lang din. Kaya yung iba, yung vice mayor na kapatid, siya po yung nagme-mayor, yung mayor naman na nakaabot na sa kanyang last term, bigla pong nagba-vice mayor. Then pwede ulit siya bumalik as mayor after po ng halalan, mga sangkay, or after ng isang term. So ganyan po ang nangyayari, mga sangkay. Pero, ito nga po, kung magpa-parliamentary system po tayo, maiiwasan po natin dito ang bad political dynasty. Yung tipong itong mga taong to, kaya sila nai-elect ng nai-elect dahil lamang po sa pera. Dahil lamang po, mga sangkay, sa impluwensya, kasikatan. Kapag parliamentary system po tayo, makakapag-elect po tayo ng mga magagaling na officials, mga quality na leaders. Halimbawa, presidente. Sa atin ngayon, presidente, di ba? Pag parliamentary system, prime minister na. Sa prime minister, ang kinaibahan ng presidential at saka parliamentary. Sa presidential, kung sino lang ang sikat. Di ba? Sa madlang people.
Kahit walang utak, basta magaling kumanta, basta magaling sumayaw, basta magaling magsalita, panalo ka. Lalong-lalo na kapag artista ka. Di ba? Ganyan sa atin. Pero, sa parliamentary system, hindi ka magiging prime minister kung wala kang utak. Alam nyo si Lee Kuan Yew? Ito halimbawa ko na lamang mga sangkay. Si Lee Kuan Yew ng Singapore, kaya po paulit-ulit na na-elect yon dahil po sa kanyang talino. Tingnan nyo yung Singapore ngayon, di ba? Isa sa mga mayamang bansa sa buong mundo. Kung magpa-parliamentary system po tayo, halimbawa, si BBM, magaling. Siya pa rin po ang i-elect ng kanyang partido. Sila pa rin po ang nananalo ng nananalo. Wala pong problema. As long as nagpa-function po siya. Kasi ang tinatanggal sa parliamentary system, itong mga wala namang utak na nagiging public servant. Kaya nga po mga sangkay, may mga public servant, di ba? Umupo lang, tumanggap lang ng sahod, nangurap lang, walang ginawa, pinabayaan lamang ang lugar. Ganyan po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Pero pag parliamentary system po tayo, bawal ma-elect o hindi po mai-elect ang kahit na sinong tatakbo na walang utak. Yung hindi po talaga marunong at hindi po magiging public servant. Kasi kapag hindi ka na nagpa-function, madali kang maaalis sa iyong opisina. Ganyan po kaganda ang parliamentary system. So dapat ito yung sinagot ni VP Sara. Kaya nga lang, kulang po sa kaalaman si VP Sara. Actually, noon pa po namin ito napupuna mga sangkay. Wala po siya gaanong alam pagdating po sa parliamentary system. Isinulong po yan ni PRRD noon. Diba? At even President BBM mga sangkay, diba nga po, muntik mag-charter change. Diba? Sayang mga sangkay. No? Yan ang pinaka-best solution. Alam nyo kung parliamentary system po tayo ngayon, titino lahat ng mga politiko dahan-dahan. Tapos mababawasan po yung matinding korupsyon sa ating bansa. Kasi quality leaders na po yung mai-elect. Kumbaga, hindi na po dito pinag-uusapan yung political dynasty. Ang pinag-uusapan na po dyan, wala ang pakialam kung paulit-ulit kang ma-elect as long as nagpa-function ka, as long as magaling ka. Kasi yun naman po talaga ang kailangan natin, di ba? Magaling, quality leader na hindi po corrupt. Di ba? Eh di mag-parliamentary system po tayo. Iyan ang kailangan, mga sangkay, di ba? Well, sa sinabi po ni VP Sara, ano sa tingin nyo? Babanggain ba niya yung kanyang pamilya, mga sangkay? O ano ba yun? Yung statement ba na yun na isa lamang pong pampadami ng supporters? Pero yung pamilya niya, maraming na-elect, mga sangkay. Diba? Pero ano po ang inyong opinion, guys? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.